Hello po mga kababayan, harinawa sa mga oras na ito, saan man kayo naroroon, kayo ay nasa mabuting kalagayan. By the way, sa hindi pa po nakakilala sa akin, ito po muli sa Atty. Ruel Luong ng Batas Pinoy. Ang ating pong channel, isa pong legal aid public service program ng inyong lingkod in collaboration with Integrated Bar of the Philippines, Manila 4 Chapter. Paalala lang po, ang ating po napag-usapan, pinag-usapan o napag-usapan na. Huwag po niyong maituring isang legal opinion, bagkos consider discussion for information and academic purposes only. If you have compelling issues, abay pinaka-the best na ang magkonsulta po sa inyong lawyer. Okay? Maraming salamat. O bago tayo magpatuloy, no? Pwede po ba na makisuyo po sa inyo? If you have not been a subscriber yet, no? Kung hindi pa kayo pag-subscribe, at kung nagustuhan naman po ninyo na ang contents po natin at nakakatulong sa inyo ito, ay pwede po bang humingi sa inyo ng pabor, at pakiclick po ang subscribe, share, and like buttons po natin upang sa ganun po ay mapalawig pa natin ang ating advokasya sa ating mga kababayan, no? It could be your neighbor, it could be your kamag-anak o kapitbahay po ninyo, kakilala ninyo, upang sila rin ay may mapupulot sa ating pinag-usapan. Sabi natin, di ba? Lamang na ang may alam sa batas. At bukod pa po doon, alam ba ninyo na more than 60% ng ating viewers ay hindi po subscribers? So, nakikiusap po ako sa inyo kung palagi naman po kayong nanonood sa atin at hindi po kayo nag-subscribe at wala naman po mawawala sa inyo, pakiclick po ang subscribe, share, and like buttons po natin and yung notification bell upang sa ganun, ay pag may mga updates po tayo, you'll be duly notified. Okay? At saka, matulungan din po ninyo ang inyong lingkod na ma-reach out po natin ang ating minimithi, na ma-reach out, na makamtan po natin yung 1 million subscribers po natin. Hopefully, within this year. At ito'y makakamit lamang natin kung kayo po ay nasa likod ko at kayo po ay tatangkilik, no, sa ating programa. Maraming salamat. Okay? O bago po doon, pwede bang makihiram uli ng oras ninyo, no? Ay pupromote ko lang po yung ating libro, no? If you have, paki-screenshot po if you're interested, no? May mga website po dyan, you could inquire or you could order online, no? At free delivery po nationwide dito sa Pilipinas. Okay, particularly po itong legal handbook, no? A daily companion for all, no? Ang legal handbook po na ito ay it contains yung mga abstract ng mga batas na may kinalaman po sa ating buhay, no? From the time na tayo'y kinunsib, no? Pinaglihan kasi pinanganak at pumanaw na ang isang tao. Nandito po yung mga batas na kaakibat na batas na may kinalaman po, no? Sa buhay natin, okay? So mula sa pag-asawa, okay, hanggang sa nagkaroon ng properties, about family relations, nandito po support, nandito po yan lupa, pagtititulo, mana, no? Nandito po yan, no? Because these are the extract of mga batas, no? Na may kinalaman po sa ating buhay, no? Regardless kung ano bang status ninyo sa buhay, okay? Maraming salamat. Okay, then ganon din po, meron tayo ditong handbook on the Bill of Rights. Nakapokus po dito, no? In-underscore dito sa librong ito yung upang pa natin alam natin ang karapatan natin, no? Sa ilalim ng saligang batas, lalo na sa pagdating sa arrest, no? Kung ang isang tao ay pwede bang maaresto, kailan sa maaresto ng walang warrant, dapat ba may warrant of arrest, no? Ganun din ang pag-search and seizure po ng ating mga properties, no? Kailan ba dapat maaaring gawin ito, okay? At then, meron na rin po tayong tinatawag ngayon na cybercrime na kung saan pag ang ating pong electronic gadgets, computers, laptop natin, mobile phones ay ginamit po sa isang krimen, ay ito po ay may tuturing isang cybercrime at ito po ay subject to cyber warrant at yung ating po mga electronic gadgets ay subject po yan sa confiscation or seizure or magkaroon ng forensic examination. Okay? Kaya importante po, no, kung mayroon kayo sa mga librong ito. Of course, yung itong labor laws po natin, no, ay ito po ay very useful, no, sa mga HR practitioners po natin, no, dito po sa ating jurisdiction. Of course, ganun din po yung corporate law annotated, no. Ito po ay may kinalaman sa Revised Corporation Code of the Philippines, no. And this will be very helpful, no, sa mga corporate lawyers po natin. Okay?
handy reference materials po ninyo. Of course, ito pong pinakahuli, itong SIPRA po natin, no? Ito po para sa ating panyeros panyeras, no? If you don't have a copy, no, you can have a copy dito sa Central Books. Itong mga libro pong ito ay mga hardbound po itong mga ito. At yung SIPRA po is the Code of Professional Responsibilities and Accountability sa ating po mga, excuse me, lawyers. Okay? They have branches, itong Central Books po, they have branches in Metro Manila, at ganun din they have also branches in Cebu and in Davao. Okay? Maraming salamat. Okay, back na tayo dito sa ating discussion. Okay? So, ang ating pong bibigyan ng daan sa katanungan sa episode nito ay may sulat po, ay base po sa sulat ni Kenneth, no? Si Kenneth. Wag na nating pangalanan ng buo to protect his privacy. Sabi kasi niya dito sa sulat niya, hello po attorney, thanks po sa video. May tanong lang po ako. May binibenta kasi sa akin na lupa pero patay na ang owner. Pero meron ng notarized extrajudicial settlement ang mga heirs at meron na ring affidavit of publication. Tanong ko, pwede bang ibenta sa akin ng mga heirs ang lupa na ito kahit hindi pa na-transfer sa pangalan ng mga heirs ang titulo? Salamat po. Sana masagot po ninyo ang aking katanungan. Okay. Okay, ganito yan. Tulad nating sinasabi, no? Palagi basta mag-deal kayo sa anumang bagay na may kinalaman sa pagbenta, lalo na kung sa lupa. Okay? Kenneth, first, did you exercise already due diligence? Ano ba yan? Okay? Sigurado ba kayo na yung lupa na yan at saka yung titulo, no? Wala bang kaso yan? Wala bang naghahabol dyan? Okay? At legit ba talaga yung mga heirs? Okay? Pag na-satisfy mo yan, nakita mo na yung properties, na-inspection mo na at okay naman sa iyo, no? Hindi siya bahain, peace and order condition, ayos naman, okay? At nag-imbestiga kayo dun sa barangay, halimbawa, ito bang lugar na ito, ayos ba ang peace and order nito? Meron bang kuryente, meron bang tubig, all these things. So, may internet ba? Ito yung mga bagay nito na may magkaka-apekto po sa presyo po ng lupa pagdating ng araw. Ano bang klase ang kalsada meron dito? Okay? Meron bang electricity? May tubig ba? All these things. So, once you are satisfied, no, na okay naman, and then back dito sa kung bibili mo yung property, no? Kung na-inspection mo na, kinuha mo na kung kinuha mo yung copy ng yung kahit na copy ng titulo, and then you ask the heirs, no, na kumuha sila ng tinatawag nating certified true copy of the title para malaman mo talaga, no, na kung ito ba yung pinakita sa iyong titulo at saka yung certified true copy are substantially the same. Okay? Lahat ang mga entries po doon. Okay? Kung walang problema, walang alteration, then okay. Dito na tayo ngayon. Okay? At least, no, kung bibilhin mo yan at napag-engage sa kanang due diligence, at may extrajudicial settlement na, maganda yan because yung mga heirs, no, ay nagkasundo na sila to settle the estate, no, para sila bilang isang mga compulsory heirs. Okay? At meron na rin kamong affidavit of publication. That's very good. Pero huwag kayong tumigil dyan. Okay? Aside from the extrajudicial settlement, kumuha ka ng kopya, okay, notarized, ay humingin din kayo ng copy ng hard copies ng newspaper na kung saan ito nakapublish for 3 consecutive weeks. Okay? Kasi kakailangan mo ito doon sa pagparehistro mo doon sa Register of Deeds ng AGS, no? At saka, bukod pa doon, bayad na pa ang estate tax nito, yung documentary stamp tax, okay? Kung bayad na, dapat may ICAR na, nagaling sa BIR, kasi kung walang ICAR, okay, ay hindi po ninyo maparehistro yung inyong extrajudicial settlement, okay, sa BIR. At of course, kung may bilihan, that means may deed of sale. Kung maggagawa kayo ng deed of sale, that's fine, no? Ngayon, ang issue dyan is liwanagin mo doon sa mga heirs na seller, sino ba ang magbabayad ng capital gains tax because ang normal practice is
yung seller dapat ang magbayad ng capital gains tax kasi sila yung presume na to have realized the gain in your transaction. Okay? Kaya alamin mo yan kasi meron din naman ding sales transaction na mag-uusap yung seller tsaka sa buyer na sabihin nila ay ano na lang yung gusto ng seller ay neto na sa kanya at ang buyer na bahala maggumastos sa lahat. That's fine as long as mayroon kayong kasunduan. At preferably, it should be in writing, no? Para maliwanag, okay? Kung sino ba talaga dapat ang magbayad, okay? And then, of course, be sure also, no, na merong tax clearance yung property na kung saan ay walang mga arrears doon sa amilyar o property tax, okay? Upang sa ganun ay smooth sailing ang inyong pagpa-rehistro dito sa nasabing property. Okay? So, I hope na maliwanag, no, Kenneth, yung inyong gagawin. So, nasagot natin ang inyong katarungan. At kung nasunod mo ang mga sinasabi natin, at least makakatulog kayo ng mahimbing knowing na everything is in order. Okay? So, maraming salamat and I hope to see you again, no, mga kabayan, in the next video po natin. Maraming salamat and God bless.